Nagbabalik po ang programang Kain Mo Yan sa DZRH at bago sa ating balikan ang bisita natin mula sa Nueva Vizcaya, nag-arangkada ulit ang PAGCOR Photo Contest 2024 noong February 15. Kaya inaanyahan ng mga amateur at professional photographers na ihanda ang kanilang mga lahok para sa tsansang manalo ng malalaking premyo. Harvest time ang tema ng PAGCOR Photo Contest 2024 upang ipakita ang sipag-husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangingisda, mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa mga kanilang community. Ayon kay PAGCOR Chairman Al Tenco, isa sa mga highlights ng 2024 photo contest ay ang bagong drone category para sa mga larawang mula sa himpapawid. Yun, maganda. Diba? Kasi drone kasama na, Emer at Cory, no? Bukod sa drone, mananatili ang conventional category, tampok ang mga larawang gumagamit ng digital cameras at mobile category, tampok ang mga retratong kuha ng mobile device. Tinaas din ang cash prize. Ngayon, 2.23 million pesos na mula sa 1.6 million noong 2023. Mm-hmm. Ang 8 mananalo ng conventional category makakatanggap ng 100,000 pesos, 1,000 piso, premyo bawat isa. Samantalang makakatanggap naman ng 50,000 piso bawat isa ang 16 mananalo sa mobile at drone categories. Binabagi ng PAGCOR, sa 16 years old ang age requirement mula sa 18 years old noong 2023. Tandaan ang lahat ng entries ay kinakailangan kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. At tanggapin ng PAGCOR mga entries sa pamamagitan ng PAGCOR website gamit ang link ng www.pagcor.ph/photocon2024 simula na noong February 15, 2024. Para sa kumpletong detalye, silipin ang PAGCOR Photography Contest 2024 subsite na matatagpuan sa www.pagcor.ph. Sa bahagi ito ng ating programa, punta na tayo sa Nueva Vizcaya. At makakausap natin ang ating special guest, Emer. Yes. At malapit sa puso mo itong probinsya ito. Oo, masataas namin diba? Yes, malapit ka dyan. At sinasabi nga dito, magkaroon ng malaking event. Kaya nasa linya natin ang guest. Director natin, General, yes. Si Ma'am Ruth Rania Padilla, Chairman, Executive Director, basta siyang bida dyan sa magaganap na event. Yes. Magandang hapon po, Ma'am. Welcome po sa programa. Welcome, Ma'am. Teka, Ma'am, yung microphone nyo. Paki-on yung mrophone nyo, Ma'am. Ayan. Good afternoon, Ma'am Ruth. Welcome to the show. Kasama namin si partner Cory at si Emer. Yes. Ano ba itong malaking event na ito, Ma'am? Ito po ang tinatawag namin na Grand Amungan Festival. Ito po ay parang aming selebrasyon ng aming founding anniversary. Kaya lang ho namin ginamit ang salitang Amungan dahil ang Nueva Vizcaya po sa buong Region 2 o siguro ho sa buong Pilipinas, kami ho ang pinakamaraming Indigenous Peoples Group or IP groups. Mga 12 to 18 po ang aming mga IPs dito sa Nueva Vizcaya. Kaya po nung ako po ay natapos bilang isang OIC governor, nagkaroon po kami ng first Grand Amungan Festival which I headed. I invited all of our IP groups at tinanong ko po sila, ano po ba sa inyo ang isang salita na lahat kayo ay nagkakaintindihan na ang ibig sabihin ay gathering. So lahat po sila ang sagot, Amungan. Yun po. So, doon po nagsimula yun. Kaya po, 15 years ago, inadapt po namin ang pangalan po ng Grand Amungan Festival para po, pag narinig po at nabasa po ninyo yon, ililink po ninyo sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Para po, kung sinulog, automatic po pag narinig nyo Cebu. Pag Mascara Festival, alam po ninyo Iloilo. Parang ganun lang po iyon. Ganyan. Amungan. Alam ko, may katanungan si Cory dahil
pinag-uusapan namin ni Emer yung amungan. Ngayon, naintindihan namin. Go ahead, Cory. Gusto ko Good malaman, afternoon po. ilan mga IPs ang sumasali dito? Ay, marami po. Lahat po sila, actually, meron po silang mga kanya-kanyang mga event na sinasalihan. Open na open po kami. Nung ako po ay naging gobernador, ang isa pong plataforma ng aking gobyerno na ang tawag po namin ay sa programa po namin ay Prayers and Faith. Ano po? Bawat letra po noon ay may kaakigap na programa. Doon po sa faith, yung I po doon is indigenous people. So magmula po nung ako'y gobernador na ipinagpatuloy naman po at lalo pa pong pinalawak at pinalakas nung pumalit po sa akin na the late Governor Carlos Padilla na dati pong congressman, siya po ang aking kabiyak, ay pinalawak po namin, ang dami po naming mga programa para po lalo pong makilala, lalo pong maging matatag, at lalo po silang matulungan in terms of their livelihood, in terms of the preservation of their culture. Yes. Napaka-rich po ang cultural heritage po ng lalawigan ng Nueva Vizcaya. Kaya po gumagawa po kami ng lahat ng aming kakayahan para po talagang maiparating po sa kanila at maipadama po sa kanila ang aming pong concern at pagmamahal bilang pong kanilang mga ama at ina ng lalawigan ng Nueva Vizcaya, Ma'am Cory. Ako po ay natutuwa. Salamat po at tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon. Kayo po ay isa sa mga idolo ko po. Salamat po. Opo. Pwede pong imbitahin yan, ma'am, sa susunod na amungan. Ay, opo. Pwede niyo imbitahin si Cory. 2024. Opo. Gagawin po namin tayo. yun. Opo. Magtatayaw po tayo. Yan. Mga Emer, IT alam dances. ko, interesado ka sa mga schedule of activities. Opo, Emer, go ahead. po, ano ba yung mga excited po kami? Ano yung mga exciting activities nyo na mangyayari po sa Amungan Festival po? Ay, opo. Talaga pong mag-uumpisa ang festival po namin para sa taong ito sa May 21 po. Doon po magkakaroon ng misa. Siyempre po may Thanksgiving Mass. Ang mismo po ang aming bishop no? Sa Roman Catholic, si Bishop Elmer Mangalinaw, siya po ang magpipreside. At lahat po ng mga iba't ibang mga organisasyon, ang aming pong mga empleyado at lahat po ng mga kasamahan po namin ay mag-a-attend po dyan. Doon po sa aming Nueva Vizcaya Convention Center. Pagkatapos po noon, amin pong i-open, ribbon cutting po namin, yung pong tinatawag namin na Travel and Tourism Expo. Kung saan po, meron po 15 booths, 15 na municipalities po kasi ang lalawigan ng Nueva Vizcaya. 15, So lahat po ng 15 towns na yon ay lumahok po. So meron po silang kanilang booth at doon po nila ipapakita yung iba't ibang mga festivals po ng kanilang mga bayan. So meron pong contest yon. Kaya excited po sila. In fact, nag-umpisa na po sila 2 days ago para talagang busy ho sila. And looking forward, one of the major events po itong Travel and Tourism Expo na dati po ang tawag po namin ay Agro-Tourism Fair, Trade Fair. Pagkatapos po noon ay meron po kaming opening din po ng aming pong ang tawag po namin ay Gawang Vizcayano Exhibit and Trade Fair. So meron po kaming mga gawa ng pang furnitures, mga arts and crafts na amin po iso-showcase and it's also for sale. At saka lahat po ng iba't ibang mga produkto ng amin pong mga MSMEs ando doon po sa mga iba't ibang booths na yon. At opening din po ng 3 po naming exhibits na ang na-feature po namin ay mismong mga artists po na Vizcayanos who also made their name even in other countries. Ang isa po ay si Francis Gumayagay, ang tawag po niya Francis Gum Exhibit. Meron po kami yung Hardin Creatives na mga artists, local artists po. And Likha, ito po yung grupo na
tinuturuan po namin ang mga budding youth interesado po sa arts and crafts and painting. Yung po, mga gawa po nila, nakakatuwa po, yung kanilang mga natutunan po, yung po ay aming i-exhibit para po lalo po silang ma-inspire na magpatuloy po dito po sa kanilang gustong mangyari sa larangan po ng kultura at sining. So, pagkatapos po noon, meron po din kaming Day of Thanksgiving. Ecumenical mass po ito. Mga pastors naman po. Kasi no, ako po yung gobernador, amin pong sinumalan yung Moral Recovery Program na mga pastors po of the different sectors. Yun po ay sila po ang aming pinamuno doon na ipinagpatuloy naman po ni Governor Carlos Padilla. In fact, talaga pong na-appreciate niya, binigyan pa po niya sila ng isang opisina. So, meron po iyon. And then, in the, pagkatapos po noon, ay meron po umpisa ng parada po ng aming mga 14 out of 15 towns na mga kandidata po for our search for Sanyata-T Nueva Vizcaya. Actually po, nag-umpisa po yung mga preliminaries noong May 1, yung pong sashing ceremony. Tapos po, kahapon, nandun po kami sa isang pinagmamalaki naming tourist site or tourist destination, yung pong Lintungan Falls. Doon po ay yung swimsuit competition. At kanilang umaga lang po, nandun po ako sa aming ecotourism park, Lower Magat Ecotourism Park, na isa pong modelo ng ecotourism dito po sa buong rehiyon ng Rehiyon 2. Nandun naman po yung casual competition and panel interview. So ang susunod po na maipapakita po ng aming pong 14 na mga dilag na talino po, mga magaganda po. Pagmamalaki ko po, magaganda po ang mga taga-Biskaya at matatalino po kami, sir. We agree. We agree. Pangutya ng Pilipinas yan. So meron pong parada Tisanyata. Magpaparada po sila sa kalsada. Umpisa po siya doon sa sentro ng Bayumbong, yung po yung capital town ng aming pong lalawigan. Papunta po sila sa convention center. So doon po, meron pong, opo, na ang suot po nila, ang ipapakita po nila ay at ibang mga kasuotan po ng parang Flores de Mayo. Kaya makikita rin po natin ang kanilang iba't ibang mga creativity as far as their attire is concerned po. And then sa gabi po, first time po ito na we involve our higher education institutes. Meron po kaming 5, 2 pong private, St. Mary's University, PLT, Prisimo LTM College, meron po King's College, at meron po Aldersgate College, at our only university, state university, the Nueva Vizcaya State University. Sila po ay lalahok sa choral at saka dance competition po. First time po namin ginawa ito para naman po ma-involve din po ang mga nasa tertiary level, hindi lamang po yung elementary and high school na ipapakita po yung kanilang talento at yung kanilang skills. Very good. Kaya bukasan po, day 2 po, meron po kaming first time din po ito. Ang tawag po namin ay mangan. Yan po ay Ilocano word to eat. To eat po. Parang Bisaya. Parang Bisaya din. Ay, ganun po ba? Opo. Sa amin po kasi manganta yun. Kain na po tayo. Parang pong ganun. Opo. So it is a Culinaria Vizcaya competition. 3 levels po ito. Ang isa po ay professional chefs. So lahat po na inopen po namin sa lahat ng mga professional chefs in the different restaurants that we have in the whole province. Tapos yung isang kategorya po is non-professional naman po, where we involve students. Ang competition po is baking and pastry making. At yung pangatlo po is yung cafe barista.
Kasi ang dami na Ayun. pong mga iba't ibang nagpapatayong coffee shops po dito. So, papakita lamang po yung galing ng paggawa po ng kafe. At isang way na rin po na maipromote namin ang amin pong masasarap na kape dito po sa lalawigan Yun. namin na galing po sa 3 bayan po namin. Kasibu Okay. po, Kasibu, Kasibu. Ambagyo, at saka po Alfonso Castañeda. Yung amin pong mga Bukalot tribes. Makakarating So, dito sa Ma'am Ruth, kaya mo yan. Ma'am Ruth, Opo. maputol ko kayo. So, 21 na yan Yes. hanggang 23. Tama ba? 24 po. 24. Hanggang 24. Monday. Opo, Okay. opo. Nalilimit lang po ang oras namin. Nasa inyo Opo. opportunity, Ma'am Ruth, na imbitahin ulit ang Opo. mga fans at mga followers ninyo sa magaganap na malaking event dyan sa Nueva Vizcaya ngayong May 21. Go ahead, Ma'am Ruth. Opo. So maraming salamat po sa pagkakataong ito, sa pamamagitan po ng inyong magandang programa. Inihikayat ko po, iniimbitahan ko po ang mga kababayan namin at lahat po ng mga, maski po hindi taga Nueva Vizcaya, come and visit the province of Nueva Vizcaya. Let's have fun. Obserbahan po ninyo ang aming pong Grand Amungan Festival, the 15th, and our 180th founding anniversary. Kayo po Yes. ay masisiyahan from May 21 po up to May 24. Iba't iba po ang mga events na sinisigurado po namin na ma-appreciate po ninyo. Kayo po ay mag-e-enjoy. And if you're coming from outside of Nueva Vizcaya, we can guarantee you that the 4 days or the 5 days that you will be here will be giving you the best memories in your life. Yan, So, sige. tara na po Oo, sa ganda. probinsya ng Ganda. Nueva Yeah. Vizcaya. Mabuhay, Kayo rin mabuhay po, po. iniimbitahan ko po kayo. Punta rin po Mabuhay po. kayo, sir. Opo, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Kami po sumusuporta sa inyo. More power sa probinsya ninyo, ma'am. Nueva Vizcaya. Sa mga Salamat po. napakagandang effort na ginagawa nyo para maging tourism destination at hub ng masasarap na pagkain Opo. dyan sa Nueva Vizcaya. Maraming Opo. salamat Thank po. you, ma'am. Maraming salamat din po, Sir Ricky, Ma'am Yes, Cory, Sir and Emer. Ma'am Sir Emer. Yes, Maraming ma'am. salamat po sa Bye-bye po. pagkakataon. God God bless us bless. all. Thank you, ma'am. Thank you po. Ma'am Thank you Ruth po. Lana Padilla ng probinsya ng Nueva Vizcaya. Yo. Yan po. Sa bahagi ito ng ating programa, puntahan na natin ng happy, healthy at iba pa. At baka may matutunan pa si Ma'am Ruth kay Cory. Go ahead, Diba? Cory. Ayan, mga kababayan. Happy, healthy at iba pa. Ano kaya ngayon? Ang babala, kapag pawis, iwasan ang lamig. Ayun. Kasi Uy, mula diba? na, umpisa na Kasi ulan. karamihan sa atin, pag pinapawisan po tayo, ang unang hinahanap po natin ay isang kwarto, isang silid na malamig. Masama para sa katawan po yan. Kasi ang ating katawan ay meron siyang internal regulator ng ating temperatura. Ayun. Huwag natin isashock ang ating system kapag pinapawisan po tayo at bigla po tayong papasok sa isang lugar na sobrang malamig. Oo. Bakit? Ito yung warning ng mga doktor. Baka magkaroon ng sudden drop in temperature which can cause the following: headache, migraine, Ayun. may sinusitis attack, pwede rin magkaroon ng asthma attack, Ayun. sipon, ayan, Yun. magtakip na lalamunan, sore throat, muscular pain at muscular spasms. Ayun pala yun. Bakit? Kasi ayaw ng ating katawan na biglaan ang Ayun. pagbabago ng ating environment. So, anong dapat natin gawin? Unang-una, maghintay muna po tayo ng ilang minuto bago medyo mag-relax ang ating katawan. Yes. Sobrang mainit Oo. at bababa tayo sa malamig na lugar. Number 2, wag po tayong papasok kaagad. Maghintay po tayo sa labas ng pintuan. Ayun, dapat pala talaga. Oo, sa gitna. Ayan, nararamdaman niyo yung malamig na hangin Malamig. pero hindi tinatamaan ng lalamunan, Oo. Ayan. yung Ganda. likod, di ba? Alam niya, Ma'am Ruth yan. Tapos, uminom po tayo ng tubig every hour kasi sobrang mainit ang Sobrang.
Correct. Meron po tayong tuwalya. Ayan. Dito po tayo ng tuwalya sa likod ng ating, dito sa ating likod. Nang sa ganon, makukuha niya o matutuyo ang ating likod. Kasi, Yun. para sa mga sanay na matutuyuan ng ating Pawis. sa katawan, sabi ng mga dermatologist, balang araw magkakaroon po kayo ng pimples or Ayun. acne. Ayun. Yung pala yun. Acne. Okay? Okay. Tapos, kung meron po tayong palit na dry clothes, magpalit tayo. Change. Magdala na extra shirt. Magdala na extra shirt. Kasi alam ko kayo mga golfers, marami kayong dami extra. yan. Isang maleta. Magdala kami extra shirt in between. Yes. Diba? Tapos, eto na. Always remember, wag talaga kayong magra-rush sa loob ng isang malamig na kwarto. Tapos, kung pwede, hanggat maaari, pwede po tayong maligo na hindi naman kailangan sabunan ng katawan 5 beses sa isang araw. Magbanlaw. Banlaw lang. Banlaw lang. Or spray tinkle ng tubig sa mukha. Style Dolphy. Yes. Ganun lang. Gas po na. Pisik-pisik lang. Pinisik-pisik. Pinisik-pisik lang. Maraming na short throat na yun. Yun, kaya pala. Kasi nga nag-shift yung panahon. Nag-shift eh. Mula sa init, lumalamig. Oo, kaya pala. Yun ang ating happy, healthy at iba pa. Nako, okay. Sa ating baging programang ito, Emer, marami kang babatiin bago tayo magtapos. Nag-overtime na tayo. Go ahead. Oh yes, ang mga birthday greetings natin. 60th senior si Jong Fernandez. Happy birthday, Edwin. Ang mga happy anniversary. Chris and Eden Fernandez. 48 na si Glenn and Girly Ubaldo. Si Dong and Marit Sanchez. At 56th anniversary, Manny and Lina Magbag. Happy Fiesta Calaba. Ayun. Hello, Romy Atin and family and Mayor Tino. Yes. Ayun. Yes, okay. Ulitin natin, pasalamat at pumunta na kayo sa Nueva Vizcaya ngayong May 21 to 24 para sa 15th Amungan Festival. Yes. Hanggang dito na natin programa ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Ako po si Chairman Ricky. Ako po si Cory Quirino. Ako si Emer the Generous Gingon. Tandaan nyo, tuwing Sabado alas 4 na sigurado ng programang Kaya Mo Yan. God bless. Bye, Ma'am Ruth. Bye-bye. Happy weekend. Bye-bye. God bless.